Noong araw na naghiwalay sina mama at papa, sabay kaming pinapili ng kapatid ko kung kaninong magulang kami sasama. Walang pag-aalinlangan, pinili ng kapatid ko ang papa naming may kumpanya. Habang ako, napunta lang sa mama naming walang trabaho. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng isang buwan, nalugi ang kumpanya ni papa. Sumama ang kapatid ko kay papa na kung saan-saan nagpalaboy-laboy para magtago sa mga pinagkakautangan. Samantalang ako, sumama sa mama kong nag-asawa ng mayaman at namuhay ng marangya. Dahil nakikita niyang napakaganda ng buhay ko, nainis sa inggit ang kapatid ko. Minaneho niya ang isang malaking truck at sinagasaan ako. Nang muli akong magmulat ng mata, muli akong nabuhay at bumalik sa araw na naghihiwalay ang mga magulang ko at pinagpapartehan kaming magkapatid. Paulit-ulit ko nang sinabi, mahina ang kita ng pabrika ngayon. Isa lang ang kaya kong buhayin. Si Lin Tian, sakitin yan, kaya sa'yo na siya sumama. Para may katulong ka man lang. Umiwas ng tingin si Lin Godong. Hindi niya kayang tignan ang dalawa niyang anak. Lin Godong, ang galing mo ring mag-isip. Ano? Narinig ko na malapit nang i-demolish yung pabrika mo, di ba? Gusto mong iwan si Lin Hao sa'yo para magpasarap sa buhay. Tapos ipapasa mo sa akin yung sakitin. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umasa. Gusto ko si Lin Hao. Sa'yo na si Lin Tian. Sa nakaraan kong buhay, sa puntong ito, nagtuturuan ang mga magulang ko. Ayaw nila sa akin. Pareho nilang gusto ang mabulaklak ang dila at malakas na si Lin Hao. Habang ako, parang basura lang na ipinasa kay mama. Pero anong nangyari? Kinuha ni papa ang perang bayad sa demolition at isinugol. At naubos lahat. Samantalang si mama, hindi nagtagal pagkatapos ng divorce. Hindi inaasahang napangasawa ang isang kilalang real estate tycoon sa syudad na si Li Zhenhua. Bigla, isang boses ang pumutol sa pagtatalo ng lahat. Gusto kong sumama kay mama. Huwag niyo akong pipigilan. Mabilis akong lumingon sa kapatid kong nakaupo sa tabi ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang ako ang muling nabuhay. Nagbalik din si Lin Hao. Natigilan si Lin Godong. Hindi ba't itong bunsong anak niya ang pinakamalapit sa kanya? Tiningnan ni Lin Hao ang kanyang ama nang may pandidiri. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhao Mei at pilit na ngumiti ng pagkatamis-tamis. Maria, gusto ko pong sumama sa inyo. Aalagaan ko po kayo. Nagulat si Zhao Mei sa biglaang paglalamang nito. At agad na namulaklak ang puso niya sa tuwa. Sige, kung ganoon, sa iyo na si Lin Tian. Tig-isa tayo. Mula ngayon, wala na tayong pakialamanan. Akmang tatanggi na sana si Lin Godong. Pa, sa inyo po ako sasama. Halos mapahalakhak si Lin Hao nang marinig niya iyon. Haha, sa wakas, nagkapalit na rin. Pagkatapos ay may pagkukunwaring sinabi niya sa akin. Kuya, huwag mo rin sana akong masisisi. Mahina ang katawan ni mama, kailangan niya ng mag-aalaga. Ikaw ang kuya, kaya pagtiisan mo na lang munang sumama kay papa. Kapag yumaman na ako balang araw, babalatuhan kita para may makain ka. Tinitigan ko ang mayabang na pagmumukha ni Lin Hao. Isang malamig na kislap ang dumaan sa aking mga mata na halos hindi mapansin. Sa nakaraang buhay, ganyan-ganyan din ang itsura mo noong sinagasaan mo ako hanggang mamatay. Sa buhay na ito, paano naman kita hindi pagbibigyan? Yang si Li Zhenhua, mukha lang disenteng negosyante. Pero sa likod ng lahat, isa siyang sukdulang. May sira sa ulo at galit sa mga lalaki. Sa nakaraang buhay, dumaan ako sa butas ng karayom bago siya namatay ng biglaan. Sa buhay na ito, sana lang ay kasing tigas ng mga buto mo ang bibig mo. Huwag na, dahil napakabait naman pala ng kapatid ko. E di alagaan mong mabuti si mama. Sige na, sige na. Bilisan mo ng pumirma. Hinablat ni Zhao Mei ang kasulatan ng kasunduan. Mabilis na pinirmahan ang pangalan. Tapos ay hinayla si Lin Hao at naglakad palabas. Anak, tara na, lumayo tayo sa walang kwentang yan. Huling lumingon sa akin si Lin Hao. Gumawa siya ng isang eksaheradong mapang-asar na mukha. At sinabi ng walang tunog gamit ang kanyang bibig. Pulubi, kasabay ng malakas na pagkalabog ng pinto. Tiningnan ni Lin Godong ang hawak niyang desisyon ng korte. Napakadilim ng kanyang mukha na parang nagbabanta ng ulan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinigawan ako. Anong tinitingin-tingin mo? Malas ka. 8 buhay yata akong minalas para lang mapunta sa akin ang isang pabigat na tulad mo. Wala kang kakainin ngayong gabi. Para makatipid. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi man lang lumilingon. Pinanood ko ang likod ng aking ama habang paalis ito, nag-aalab sa galit. Siyempre, alam ko kung anong klaseng tao si Lin Godong. Makasarili, mayabang, at sugarol. Pero sa lahat-lahat ng plano ni Lin Hao, may isa siyang bagay na nakaligtaan. Noong nakaraang buhay ko, totoong nabangkarote si Lin Godong. Talagang naghirap siya ng husto. Pero sa mga pinakamadilim na araw na iyon, kahit na hindi naging mabuti si Lin Godong kay Lin Hao, bigla siyang sinwerte 5 taon ang makalipas. Isang beses, pagkatapos niyang malasing, hindi niya sinasadyang nailigtas ang isang babaeng inaatake sa puso sa gilid ng daan. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Su Qing, ang magiging chairman ng Kyushu Group sa hinaharap, isang business empress na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Noong nakaraang buhay, sumama si Lin Hao kay Lin Godong. Pero dahil minamaliit niya si Su Qing na nooy nagsisimula pa lang sa negosyo. At sakitin pa, kung ano-anong panlalait ang ginawa niya kay Su Qing. Ninakaw pa niya ang gamot ni Su Qing para sa kanyang buhay para lang ipagpalit sa pera at iPanglaro. Dahil dito, tuluyan ng nanlamig ang loob ni Su Qing sa mag-amang Lin. Sa huli, binigyan na lang niya si Lin Godong ng pera para paalisin na sila. At sa buhay na ito,
Sa wakas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kailangan ni Suching ay hindi lang isang tagapagligtas, kundi isang taong nakakaintindi at kayang tumulong sa kanya. Isang pamilya na magiging kanang kamay niya sa negosyo. Ang posisyong iyon, hindi kayang panindigan ni Lin Hao. Pero ako, kayang-kaya ko. Bumalik kami ng tatay ko sa aming maliit na apartment na may isang kwarto at sala. Puno ang sahig ng mga basyong bote ng beer at mga kahon ng takeout. Sa isang sulok, nakatambak ang mga naninilaw na lumang dyaryo. Ang hangin ay puno ng maasim at mabahong amoy ng hangover. Sayo na yung maliit na kwarto. Ikaw na ang maglinis, itinuro ni Lin Godong ang bodega na kasya lang ang isang single bed. Pagkatapos ay pabagsak siyang umupo sa sala. Kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Hello, Paring Zhang. Kulang tayo ng isa mamayang gabi. Pagkababa ng telepono, nawala ang lahat ng lungkot sa mga mata ni Lin Godong. Napalitan ito ng kakaibang sigla na tanging sa isang sugarol mo lang makikita. Naghalungkat siya sa buong bahay, at kinuha ang kanyang mga huling ipon. Aalis ka, huwag makialam ang bata sa usapan ng matatanda. Kung nagugutom ka, may noodles sa ref. Kasunod noon, malakas na isinara ang pinto. Mahina akong natawa. Sige, umalis ka, magpatalo ka. Kung hindi ka matatalo hanggang sa maubos ang lahat sa iyo, paano ka mapupunta sa kainan na magpapabago? Ang iyong tadhana para doon maglasing. Hindi ko nilinis ang bahay. Sa halip, pumunta ako sa sala, at kinuha ang dyaryo para sa araw na iyon. Napako ang tingin ko sa isang sulok ng dyaryo. Sa isang maliit na balita na hindi kapansin-pansin. Kyushu Technology, malapit ng malugi. Ang Iron Lady, na si Suching, nahaharap sa krisis sa tiwala. Maraming kasosyo ang bumawi ng kanilang puhunan. Sumulyap ako sa orasan sa dingding. Alas 5:30 na ng hapon. Ayon sa mga alaala ko mula sa nakaraang buhay. Sa paglubog ng araw na iyon. Dahil sa pagtatago sa mga naniningil sa kanya, si Suching ay mag-isang pupunta sa isang lugar sa kanluran ng syudad. Na isang ihawan na tinatawag na Old Wang's Barbecue para mag-inom. Nang maisip ko to, napangisi ako ng malamig. Pa, dahil mahilig ka namang magsugal, hahayaan ka ng anak mo na tumaya sa isang malaking sugal. Mabilis akong nakarating sa Old Wang's Barbecue sa kanluran ng syudad. Pero hindi ako pumasok. Sa halip, tumayo ako sa isang madilim na eskinita. At tahimik na nagmasid. Hindi nagtagal, nakita ko ang tatay kong si Lin Godong. Sobrang malas niya sa araw na to. Hindi pa man gumagabi, pinalayas na siya sa sagalan. Sa mga oras na yun, nakaupo siya sa pinakadulong mesa ng ihawan. Umorder siya ng isang bote ng pinakamurang alak, at isang platong mani. Kasalanan to lahat ng buwisit na yun. Simula nang maghiwalay kami, puro talo na lang ako. Sakto naman, isang itim na Mercedes S-Class. Ang tahimik na huminto sa gilid ng daan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang babae ang bumaba. Naglakad siya papunta sa isang bakanteng mesa sa sulok at umupo. Boss, 10 barbecue na kambing, at isang bote ng beer. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Naisip ko, eto na ang pagkakataon. Pero hindi ko siya pwedeng basta-basta lapitan. Sa ngayon, sobrang alerto ni Suching. Anumang sinasadyang paglapit ay, ituturing niyang may masamang intensyon. Ang pinakamagandang paraan ay hayaan si Lin Godong na mismo ang makabangga sa kanya. Nagpanggap akong nag-aalala, at mabilis na tumakbo papunta kay Lin Godong. Pa, bakit ka nandito? Pumutok yung tubo ng tubig sa bahay. Nang makita niya ang bigla kong pagdating, biglang uminit ang ulo ni Lin Godong. Sumabog na akong sumabog. Bakit ako ang hinahanap ninyo? Mga walang silbi. Bigla siyang tumayo. Itinaas niya ang kamay para sampalan ako. Nagkunwari akong natakot at umatras. Mukhang natataranta, pero sa totoo lang ay nakalkulo ko na ang anggulo. Sumablay ang sampal niya, pero natisod ang paa niya sa paa ng upuan. Hindi niya makontrol ang sarili at natambo siya paatros. At sakto namang nabangga niya. Si Suching na may dalang bote ng alak. Wala nang oras si Suching para umiwas. Nasalpok siya ng buong buo ni Lin Godong. Ang dati ng mahinang puso ni Suching ay lalong naapektuhan sa pagkakabangga. Agad na namutla ang kanyang mukha. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Napayuko siya sa sobrang sakit. Wala ka bang mata? Ang likod ko. Binali mo ang likod ko. Magbayad ka. Ang mga kumakain sa paligid ay nagsilapitan. Nagbubulungan at nagtuturuan. Sa mga sandaling iyon, hirap nang huminga si Suching. Tagaktak ang malamig niyang pawis. Nanginginig niyang sinubukang kunin ang gamot mula sa kanyang bag. Pero tinapakan ni Lin Godong ang strap nito. Anong arte yan? Nagpapabangga ka para makapangikil, ano? Dahil sa kalasinggan, hindi tumigil si Lin Godong. Habang papalabo na ang kamalayan ni Suching. At nawawala na siya ng pag-asa. Bigla kong itinulak ang amoy alak na si Lin Godong. Tabi, natigilan si Lin Godong. Gago ka, tinutulak mo ko. Mabilis akong yumuko. Hinablat ang bag ni Suching. At mula sa tagong bulsa sa gilid, kumuha ako ng isang maliit at puting bote ng gamot. Mabilis akong nagbuhos ng ilang piraso. At ipinasok ang mga ito sa bibig ni Suching. Habang maingat kong inaalalayan ng 2 kamay ang kanyang likod. Ayos lang yan. Tatalab na agad ang gamot. Sa malabong paningin ni Suching, nakita niya ang isang malinis at matatag na mukha. Sa sandaling iyon, parang naglaho ang lahat ng maingay na sigawan sa paligid. Tanging ang init lang ng palad ng binata ang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Suching. Tino, pasensya na po, ate. Yung lasing, tatay ko po. Babayaran ko ang gastos mo sa ospital ngayon.
Narinig ito ni Lin Godong na hindi kalayuan. Sa salitang bayad, susugod na sana siya ulit. Pero hinaranggan ko siya. Pagkatapos ay dinala ko na si Suching sa ospital. Nang makitang gising na si Suching, sinabi ko, sabi ng doktor, dahil daw sa puso ang pagkahimatay mo. Dagdag pa ang matagal ng sobrang pagod at low blood sugar. Tamang-tama ang pag-inom mo ng gamot sa puso kanina. Kung hindi, baka nasa ICU ka na ngayon. Dahil sa kanyang profesional na kasanayan, agad siyang naging alerto. Nasaan ang tatay mo? Nasa presinto, nagpapababa ng tama. Natigilan si Suching. Kailanman ay hindi pa siya nakakita ng isang binatang kayang isuplang ang sariling ama. At sobrang kalmado na halos parang walang pakiramdam. Hindi ka ba natatakot na bugbugin kanya paglabas niya? Baon siya sa utang. Sa ngayon, ako na lang ang tanging pag-asa niya. Hindi niya gagawin yun. Pero bukod dyan, so, dapat mas nag-aalala ka ngayon. Sa problema ng pagkaputol ng cash flow ng Kyushu Technology, di ba? Kanina habang wala kang malay, tumunog ang cellphone mo ng 13 beses. Lahat ng nakarehistro sa tumatawag ay paniningil. Agad na tumalim ang tingin niya. Tiningnan mo ang cellphone ko. Sinong nagpadala sa'yo? May kinuha akong scratch paper mula sa bag ko. At itinulak ito sa harap ni Suching. Ako si Lin Tian. Walang nagpadala sa akin dito. Pero kung handa po kayong makinig sa akin, baka matulungan ko po kayong Soulless Yunen. Ang biglaang pagputol ng supply mula sa inyong mga supplier. Tumingin si Suching sa papel. Biglang naliit ang kanyang mga mata. Ang nakaguhit sa papel ay hindi isang komplikadong business model, kundi isang simpleng supply chain logic diagram. Pero sa ilang mahalagang bahagi nito, may nakasulat na mga pangalan na hindi pa niya naririnig kailanman. O mga pangalan ng maliliit na pabrika na binaliwala lang niya. Hinaranggan ng Hongda Group ang channel ninyo para sa mga pangunahing component. Pero hindi nila kayang harangan ng maliliit na pabrikang ito na gumagawa lang para sa iba.